Sabi nga nila, the greatest betrayal that you'll have is with someone you know, sometimes closest to you. Si mama ko pa rin ang pipiliin ko. Wala nang iba kasi hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa kanya. Siya kasi talaga yung nag-mold sa akin. Siya talaga yung bumuo sa akin. Hindi niya ako pinahamak talaga. And masasabi ko na hindi man kami ganun ka-sweet sa isa't isa, binuo niya talaga ako and proud na proud ako doon. Kailan ka huling naging proud sa sarili mo? Nung huli ako naging proud sa sarili ko, siguro nitong nawala si mama. Kasi inako ko lahat nung nawala siya. Ako nagbayad, ako nagano. So, parang pinaka-reason ko doon, may kakayahan ako. Kasi siguro baka hindi ko na-achieve yung bagay na ganito financially. Baka hindi ako nakatulong sa mama ko. Kasi biglaan yung pagkawala niya. Diba? Kailangan naman talaga financially ready tayo. Everything happens talaga. So, feeling ko yon. Proud ako na na-provide ko yung mga kailangan. Ultimo sa papers, ako nag-asikaso, kasama ko yung father ko. Lahat financial. So, naging smooth yung lahat. So, isa yun sa nagpapasalamat ako kay Lord na ibinigay mo yung success ko, though masakit man kasi sa ganitong sitwasyon dahil wala yung mother ko. But, in a sense na parang nakatulong ako sa mother ko hanggang sa mawala siya. Doon ako. Proud ako ngayon sa ganong nangyari sa akin. And if I may ask, what do you think po yung masasabi po ng mom nyo if she was here? Feeling ko naman nung nawala si mama, nakita niya naman na yung buhay ko. Parang, yung mother ko kasi very futuristic niya. Ganito mangyayari niyan. Ganito mangyayari sa'yo dyan. Ganun. So, feeling ko, nakikita niyang happy ako, masaya ako sa ginagawa ko. So, proud siya, happy siya, na nakikita ako na may asawa pa rin ako dyan. Yung anak ko nandiyan pa rin, healthy. Tuloy-tuloy naman yung income ko. I think, yeah, yun. Kaya feeling ko maluwag din sa loob niya na kahit mawala siya, feeling niya, okay naman ako and kaya ko naman. No, parang it seems like you were really raised by a strong mother na ikaw rin po ngayon ang tatag-tatag mo. Yes. Kailangan talaga kasi yung mother ko kasi pinanganak niya kasi ako, medyo na siya, parang mga 38 years old na siya. So growing up, mag-high school ako, mag-college ako, lahat taga-asikaso ng papel sa school. Ako lahat kasi hindi niya na kaya kasi medyo old na siya. Kasi ano pa lang ako, 31, namatay siya, 69. So, parang college pa lang ako, talagang may mga bagay na hindi na siya kayang isupport ako. Physically, haharap sa teacher, sa yung mga ganun, hindi niya na kaya yung mga ganun bagay. So, nasanay ako na ganun na parang, ako maglalakad nito, ako gagawa nito, ganun. Kasi nga, nasanay na ako ng ganun kasi nga, nakikita ko yung sitwasyon niya na mother ko matanda na hindi kagaya sa iba. Parang gano'n. So, very independent woman. Bawat tagumpay, maliit man o malaki, you deserve to celebrate. Yes. Magpatuloy ka, sabi niya. Okay, for our last 2 questions. 2 questions na lang. Pwede 10 pa. 10 pa, more pa. Ang yabang no? Pala mo talaga. Baka dito mapaiyak na natin sa... Okay. Yung tipo, yung gano'n na. Okay, sige. Dito naman tayo. Ooh. Skate ready ka? Nakakakaba yung mga gano'n So, ang sabi, kung nakikinig ang taong nanakit sa'yo ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Siguro yung huling nanakit sa akin, friend. Buto ko naiyak sa friend. So, pwede mo po bang ikwento yung nangyari? Well, in general, marami ng betrayals nangyari sa akin with a friend. Sobra. As in. Kaya nga, although ngayon, meron akong pinaka-best friend ko ngayon, si Sarah. Shout out. Mas naintindihan ko na meron ka lang talagang isang taong pagkakatiwalaan mo sa lahat. Ako kasi, kaya kong magtiwala sa madami. As long as wala ka namang pinakitang pangit sa akin, masama, ibibigay ko lahat. Very loving, caring kasi talaga ako. Ang pinaka-ano ko pa sa sarili ko, very protective. Poprotektahan kita sa hanggat na makakaya ko talaga. As in, may nangaano sa'yo, o sige, dadamay ako dyan, sasali talaga ako. Kasi ganun. Kaya sobrang sakit sa akin sa mga pinagdaanan ko na kaibigan na hindi ko talaga akalain. As in, parang, talaga ba? Yes. Ginawa mo sa akin yun? As in, tas alam mo yun, parang isipin mo, girl to girl, ganito yung gagawin mo sa akin. Like, hindi mo rin talaga masasabi. Although, akala ko nun, kilala ko na sila. Hindi pa rin pala talaga. And the best thing naman na nangyari doon, ipinakita pa rin talaga sa akin ni Lord ng tadhana kung sino talaga sila.
Parang it all happens for a reason. Yes, and happy ako doon. Medyo masakit, may kurot, kasi heartbreak din talaga siya na mawalan ka ng friend. Kasi kailangan ko na sila i-cut off eh. Hindi na pwedeng maulit ng... O, nagpatawad pa nga ako eh. Nagpatawad pa ako. Pero as time goes by, nawawala na yung interest ko eh. Kasi nga, na-break na yon. Yung tiwala. Yes. So, ayun. So sabi po dito, hindi mo kailangan ng sagot nila para magkaroon ng closure. Ang kapayapaan mo ay nasa loob. So yung peace of mind mo for yourself. So now that na you've cut them off, ano naman po yung siguro nararamdaman mo ngayon na sa naging friendship niyo before? Sa naging friendship namin before, okay na yun. Yun na. Huwag na nating dagdagan. Okay na ako dun. Yun na lang siguro. And huwag na sana nilang ulitin. Huwag na rin naman sa iba. Siyempre, wag na sa akin ulit, no? Siyempre, wag na rin naman sa iba na. Okay na yun. Okay na rin naman ako. Sabi nga nila, the greatest betrayal that you'll have is with someone you know, sometimes closest to you. True. Sobrang sakit. As in, winawasak talaga siya. As in, parang gabi-gabi iiyak ka din talaga. Ganun siya. Like, kasama mo magkape. So, yung kape, maalala mo, favorite namin tong kapeng to. Alam mo yung ganun. Parang Ganun. mas masakit pa sa jowa na Yes, breakup. ganun. Ultimo yung iniinom naming alak before, iniinom na. Oh my God. Ganun. Ang funny, pero may laman kasi daming pinagdaanan. Kasi nga friend talaga. As So how in, many years na you guys were friends? naging friends kami? Yes po. Matagal, hindi ko mabilang eh. Pero matagal na rin kaming wala na din. Actually, hindi lang naman kasi isa. So, yeah, oo. Ako, kung ba't ako lapitin? Ano ba kayo? Okay, for our last question naman po. Okay, last. Last. So, i-shuffle ka lang po siya. Sige. Okay. Nagpapapansin siya eh. Nagpapapansin. Nagpapapansin siya. Sige nga. Okay. Ooh. Oh. Ayan ulit siya. Oh. Ooh. Okay. So, dito naman po, how's your relationship with your father? Ang ganda naman ng tanong kasi kami nila ng tatay ko yung natitira. Oh. Siguro mas naramdaman ko yung pagtutulungan namin sa isa't isa ngayon. Kasi dati nakafocus kami kay mama. Anong kailangan ni mama? O, gaganito na si mama, ganun. Ngayon nakafocus na kami sa isa't isa. O, kamusta ka dyan? O, anong mo dyan? Anong gusto mo pa? O, anong gusto mo, anak? So, yun. So, nabigyan namin ng oras yung isa't isa ngayon, unlike before. Kasi nga nakafocus kami mainly kay mama. Ayun. So, now that na kayong dalawa na lang po, ano po yung sa tingin nyo, madedescribe nyo pa yung relationship nyo ng father nyo ngayon? Like, ano po kayo, yung dynamic nyo as a father and daughter? Open communication na kami ngayon. communication. Unlike before, the usual, yung family, alam mo yung parang magkikita, wala lang, makikita mo, ay, ganun lang. Pero ngayon meron ng makikibalita ka na, parang ganun na ako ngayon. Hindi rin kasi kami yung family na very sweet, showy, alam mo yun, I love you, wala kami mga ganun. Pero ngayon, at least, nagiging open communication na kami na parang, ano nang balita dun sa ano nang ano. So yun, open communication na kami ngayon. Ang saya, parang pwede pala talaga yun, yung magulang mo, magiging friend mo at the same time. Kasi pag family, kasi mother, father, may bearing talaga, di ba? Siyempre respect, something ganun. So yeah, parang na-feel ko na kahit pa paano magaan, nagkaroon kami na ng ganung connection. Mas deep na, mas medyo wide na ng content. Ganun. Sabi nga po, hindi man po naging madali in journey as a family, but it's the unconditional love that makes us continue.